Baliw na ang asawa mo, palamunin lang. Sigaw ni Rodrigo habang suot ang relong katas ng pawis ni Alejandro. Habang si Lucia, ang asawang nangako ng walang hanggan, ay nakakulong sa bodega, kumakain ng tira-tira. 5 taong pagkabulag, ngunit tapos na ang laro. Sa pagbabalik ni Alejandro, sisingilin niya ang bawat luha ng kanyang reyna. Magsisimula na ang paniningil. Handa na ba silang magbayad? Baliw na ang asawa mo, palamunin lang. Sigaw ni Rodrigo habang ninanakaw ang iyong pawis at dugo. Habang si Lucia, ang iyong reyna, ay nakakulong sa madilim na bodega at kumakain ng tira-tira. Tapos na ang 5 taong pagkabulag. Ngayon bawat patak ng luha niya ay may katumbas na singil. Handa ka na bang harapin ang katotohanang dudurog sa iyong puso? Magsisimula na ang paniningil. Wala nang babalik, nabubulok na ang asawa mo sa Dubai, kaya mabulok ka na rin dito, palamuning baliw. Ang malupit na boses na iyon ay hindi nagmula sa isang estranghero, kundi sa sariling kapatid ni Alejandro na si Rodrigo. Sa likod ng malalagong punong saging sa likuran ng kanilang bakuran, nanigas ang buong katawan ni Alejandro. Kakababa pa lamang niya mula sa sasakyan, bitbit ang kanyang mga bagahe, at ang pangarap na masurpresa ang pamilya matapos ang 5 taong pagpapakapagod sa ilalim ng nakatutunaw na araw ng disyerto. Ngunit ang sorpresang nakalaan para sa kanya ay isang tatarak sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng putikan, nakita niya ang kanyang asawang si Lucia. Ang babaeng dati ay kasing ningning ng mga bituin, ngayon ay mistulang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Payat na payat, gusot-gusot ang buhok at nakasuot ng isang kupas na duster na puno ng mantsa. Nakaluhod ito sa malamig na lupa, pilit na niyayakap ang isang maliit na kahon sa kanyang dibdib habang nanginginig ang buong katawan. Please, Rodrigo, huwag ito. Dito ko lang nakatago ang mga sulat ni Alejandro. Pakiusap ni Lucia sa boses na halos pabulong na dahil sa panghihina. Sa halip na awa, isang marahas na tadyak ang isinagot ni Rodrigo sa balikat ni Lucia. Narinig ni Alejandro ang mahinang pagdaing ng asawa habang ang manipis nitong katawan ay humampas sa matigas na lupa. Sa tabi ni Rodrigo, nakatayo si Rosa, ang babaeng laging nagkakalat ng tsismis sa baryo, na ngayon ay mayabang na nakapamaywang. Nakasuot ito ng isang mamahaling gintong kwintas, isang kwintas na pamilyar kay Alejandro dahil siya mismo ang bumili niyon sa Dubai para sana sa kaarawan ni Lucia. Ano ba ang mapapala mo sa mga basurang iyan? Humalakhak si Rosa, ang tunog ng kanyang tawa ay parang gasgas na plaka sa pandinig ni Alejandro. Patay na ang asawa mo, Lucia. Ni isang tawag o sulat wala siyang ipinadala sa iyo sa loob ng 1 taon. Inabandona ka na niya dahil alam niyang nasiraan ka na ng ulo. Ang bawat salitang binitawan nila ay parang mga karayom na unti-unting itinutusok sa puso ni Alejandro. Pakiramdam niya ay sumisikip ang kanyang dibdib hanggang sa hindi na siya makahinga. Ang mga kamay niyang puno ng kalyo mula sa mabigat na trabaho ay nanginginig sa tindi ng galit na hindi niya maipaliwanag. Gusto niyang sumugod. Gusto niyang sakalin ang kanyang kapatid na pinagkatiwalaan niya ng bawat sentimong kinita niya, ngunit parang may mabigat na kadenang nakagapos sa kanyang mga paa. Pinanood niya si Rodrigo na dinampot ang kahon mula sa putikan at walang awang itinapon ang mga nilalaman nito. Ang mga sulat na isinulat ni Alejandro gabi-gabi matapos ang 12 oras na trabaho ay nagkalat sa putikan, tinatapakan ng maruruming tsinelas ni Rodrigo. Tingnan mo ang sarili mo, dura ni Rodrigo sa direksyon ni Lucia. Kung hindi dahil sa akin, baka sa kalsada ka na pinulot. Magpasalamat ka at pinapakain pa kita kahit na isa kang pabigat na baliw. Napansin ni Alejandro ang isang lumang bodega sa gilid ng bahay. May bago itong malaking padlock at ang bintana ay hinarangan ng mga tabla ng kahoy. Nakita niya ang isang maliit na platong plastik sa labas ng pinto na may mga tira-tirang pagkain na tila panis na. Dun ba itinatago ang reyna ng kanyang buhay? Sa sandaling iyon, ang lahat ng tagumpay na inakala ni Alejandro na nakamit niya sa ibang bansa ay gumuho. Ang mga perang ipinadala niya para ipagpatayo ng magandang bahay at bigyan ng komportabling buhay si Lucia ay naging mitsa pala ng kalupitan ng kanyang sariling dugo. Ang kanyang katahimikan at pagtitiwala ay naging bilangguan para sa asawang nangako siyang protektahan. Dahan-dahang napaupo si Alejandro sa damuhan, pilit na pinipigilan ng hikbing gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Ang bawat patak ng luha ni Lucia ay tila kumukulong mantika na tumutulo sa kanyang konsensya.
Isang tanong ang paulit-ulit na dumadaloy sa kanyang isipan, kasing pait ng apdo. Paano niya muling titingnan ang kanyang asawa nang hindi nakikita ang sarili niyang pagkukulang? At sa pagbabalik na ito, sapat ba ang kanyang pagmamahal upang hilumin ang sugat na siya mismo? Sa kanyang pagkabulag, ang nagpahintulot na mangyari? Kuya, salamat sa Diyos, nakauwi ka na. Ang masayang bulyaw na iyon ni Rodrigo ay umalingaw sa buong bakuran. Tila isang musika ng pagbati na puno ng kagalakan. Mabilis na tumakbo ang nakababata niyang kapatid patungo sa kanya, may malawak na ngiti sa mga labi, at agad siyang niyakap ng mahigpit. Kung hindi lang nasaksihan ni Alejandro ang nangyari kanina sa kadiliman, baka naniwala pa siya sa balat kayong ito. Dahan-dahang ibinaba ni Alejandro ang kanyang mga bagahe. Ang tunog ng gulong ng vali sa tuyong lupa ay tila bawat tibok ng kanyang pusong nagpipigil sa matinding galit. Pilit niyang iniukit ang isang pilit na ngiti sa kanyang mukha, bagaman ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig. Rodrigo, kumusta ka na, maliit na kapatid? Tanong ni Alejandro, pilit na pinatitigas ang kanyang boses upang hindi ito manginig sa puot. Mabuti kuya, pero pasensya ka na. Hindi kita nasundo sa airport. Ang dami kasing inaalaga dito sa bahay, sagot ni Rodrigo, habang mabilis na tinatanggal ang kanyang mamahaling relo. Ang relong nakita ni Alejandro, nasuot nito kanina habang sinasaktan si Lucia at isinilid ito sa bulsa. Si nanay, alam mo namang wala na siya, at si Lucia, huminto si Rodrigo. Nagkunwaring nagpupunas ng luhang wala naman doon. Kuya, ang asawa mo, pasensya ka na. Ginawa ko ang lahat pero talagang tuluyan na siyang nasiraan ng bait. Simula nang mawala ang anak nyo, naging bayolente na siya. Minsan nga kinakailangan ko pa siyang ikulong para lang hindi siya makapanakit ng ibang tao sa baryo. Ang bawat kasinungalingan ni Rodrigo ay parang hapdi ng asin sa sariwang sugat ni Alejandro. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung nasaan ang mga perang ipinadala niya, ngunit alam niyang kailangan niyang maging matalino. Ang kalaban niya ay hindi lang isang kapatid, kundi isang ahas na bihasa sa pagmamanipula. Nasaan siya, Rodrigo? Gusto ko siyang makita, mahinahong sabi ni Alejandro. Dinala siya ni Rodrigo sa likuran ng bahay, patungo sa bodega na tila ba kulungan ng hayop. Pagbukas ng pinto, ang amoy ng luma at siksik na hangin ay agad na sumalubong sa kanila. Sa isang sulok, nakita ni Alejandro ang kanyang asawa. Nakatalikod ito sa kanila, nakaupo sa sahig, habang may kinakalikot na kung ano. Lucia Amontid. Mahal ko, tawag ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pangungulila. Dahan-dahang lumingon si Lucia, ngunit sa halip na yakap na inaasam ni Alejandro, isang matalim na tingin ang ibinigay nito. Sino ka? Umalis ka rito! Magnanakaw! Gusto niyo ring kunin ang mga sulat ko. Sigaw ni Lucia, ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog na humihiwa sa katahimikan. Agad na kumuha ng isang pirasong kahoy si Lucia at sinubukang ihampas ito patungo kay Alejandro. Mabilis itong nasangga ni Rodrigo na agad namang nagkunwaring nag-aalala. Tingnan mo kuya, sinasabi ko sa'yo, hindi na siya ang dati mong kilalang Lucia. Mas mabuti pang lumayo ka muna baka saktan ka niya. Nanigas ang puso ni Alejandro. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang asawa. Isang takot na hindi para sa kanya, kundi isang takot na bahagi ng isang laro upang manatiling buhay. Sa gitna ng kaguluhan, nang magtagpo ang kanilang mga mata sa isang saglit, may nakitang kislap si Alejandro. Hindi ito kislap ng kabaliwan, kundi isang babala. Lumapit pa rin si Alejandro, hindi pinansin ang banta ni Lucia. Hinawakan niya ang kamay nito, isang kamay na dati ay malambot, ngunit ngayon ay puno na ng sugat at kalyo. Isang mabilis at marahas na pagkumpas ng kamay ang ginawa ni Lucia. Kinalos niya ang kamay ni Alejandro at dinuraan ito sa harap ni Rodrigo at Rosa. Baliw, umalis na kayo! Muling sigaw ni Lucia bago ito mabilis na tumakbo patungo sa madilim na sulok ng bodega at nagtalukbong ng lumang kumot. Pasensya ka na kuya, ganyan talaga siya kalala, sabi ni Rosa. Nakakasulpot lang mula sa likuran. May dalang baso ng tubig na tila ba siya ang may-ari ng tahanang iyon. Hayaan mo na, kaming bahala sa kanya. Magpahinga ka na muna, malayo ang pinanggalingan mo. Tumalikod si Alejandro, dala ang bigat na tila ang buong mundo ay nakapatong sa kanyang mga balikat. Sa labas ang araw ay nagsisimula ng lumubog. Nag-iiwan ng mahahabang anino
na tila mga daliring handang sumakal sa kanya. Nang sumapit ang hating gabi, habang ang buong bahay ay tila natutulog na, tumayo si Alejandro mula sa kanyang higaan. Maingat siyang lumapit sa bintana ng silid ni Rodrigo. Sa katahimikan ng gabi, narinig niya ang mahinang tawanan ni Rodrigo at Rosa. Ang dali talagang utuin ng kuya ko, narinig niyang sabi ni Rodrigo. Ang boses ay puno ng pagyayabang. Ngayong nandito na siya, kailangan na nating makuha ang huling piraso ng lupa sa pangalan ni Lucia bago niya matuklasan ang lahat. Pagkatapos noon, itatapon na natin ang babaeng iyan sa mental hospital para tuluyan na tayong maging malaya. At ang pera ni Alejandro? Tanong ni Rosa. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Sa dami ng naipon niya sa Dubai, tayo ang magpapasasa. Hayaan mo siyang umiyak sa paanan ng baliw niyang asawa habang tayo ay nagpapakasaya. Napahawak si Alejandro sa hawakan ng kanyang pinto. Ang kanyang panga ay nangangalit at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sa dilim ng gabi, isang sumpa ang binitawan niya sa kanyang sarili. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikita ang kanyang kapatid na gumagapang sa putikan, gaya ng ginawa nito sa kanyang asawa. Ang bawat hakbang ni Alejandro patungo sa madilim na bodega ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang mga uling. Ang katahimikan ng gabi ay binabasag lamang ng malungkot na awit ng mga kuliglig, at ang mabigat na tibok ng kanyang pusong tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hawak ang isang maliit na alambre na ginamit niya upang maingat na kalikutin ang kandado. Narinig niya ang mahinang tunog ng pagbukas ng bakal. Isang tunog na sa pandinig niya ay kasing lakas ng isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Pagpasok niya, ang amoy ng amag at alikabok ay agad na kumapit sa kanyang lalamunan. Sa liwanag ng buwan na sumisilip sa pagitan ng mga tabla ng kahoy, nakita niya ang isang anino sa sulok. Biglang gumalaw ang aninong iyon. Narinig ni Alejandro ang kalasing ng isang kadena at ang paghampas ng isang matigas na bagay sa semento. Huwag kang lalapit! Sinasabi ko sa iyo, huwag kang lalapit! Ang boses ni Lucia ay puno ng panginginig at desperasyon. Hawak nito ang isang pirasong kahoy na may mga pako, handang itarak sa sinumang mangahas na gambalain ang kanyang madilim na mundo. Lucia, mahal ko! Ako ito, si Alejandro. Ang boses ni Alejandro ay parang isang bulong na nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Hindi niya binuksan ang ilaw. Hinayaan niyang ang boses niya ang magsilbing tulay sa pagitan ng kanilang dalawa. Magsisinungaling ka rin, gaya ni Rodrigo, gaya ni Rosa. Sigaw ni Lucia, ngunit sa pagkakataong ito, may halong pagpiyok ang kanyang boses. Dahan-dahang lumapit si Alejandro, hindi natatakot sa hawak na kahoy ng asawa. Nang marating niya ang gitna ng bodega, dahan-dahan siyang lumuhod sa malamig at mamasa-masang sahig. Ang kanyang mga tuhod ay bumaon sa dumi, ngunit wala siyang pakialam. Patawarin mo ako, Lucia. Patawarin mo ako dahil naging bulag ako. Patawarin mo ako dahil hinayaan kitang mag-isa sa impyernong ito habang ako ay nagpapakasasa sa aking pagtatrabaho sa malayo, hikbi ni Alejandro. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig, at ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, pumapatak sa sahig na tila mga butil ng ulan sa tuyong lupa. Natigilan si Lucia. Ang hawak niyang kahoy ay dahan-dahang bumaba hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa semento, lumikha ng isang tuyong tunog na umalingaw-ngaw sa paligid. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng puot at takot, ay unti-unting nagbago. Nakita niya ang lalaking 5 taon niyang ipinagdasal na darating. Hindi ang Alejandro na nakita niya kaninang umaga na tila isang estranghero, kundi ang Alejandro na nangako sa kanya sa harap ng altar. Alejandro, ikaw ba talaga yan? Pabulong na tanong ni Lucia. Sa isang saglit, ang distansya sa pagitan nila ay naglaho. Mabilis na lumapit si Alejandro at niyakap ng mahigpit ang kanyang asawa. Naramdaman niya ang bawat buto sa likod ni Lucia. Ang labis nitong kapayatan na tila ba anumang sandali ay mawawala ito sa kanyang mga kamay. Ibinuon ni Lucia ang kanyang mukha sa leeg ni Alejandro, nilalanghap ang amoy ng kanyang asawa na hinaluan ng kanyang sariling mga luha. Akala ko hindi ka na darating. Akala ko totoo ang sinasabi nila na iniwan mo na ako dahil wala na akong silbi. Hagulgol ni Lucia. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa t-shirt ni Alejandro, tila natatakot na kapag bumitaw siya ay maglalaho itong parang isang panaginip. Hinding-hindi kita iiwan, Lucia. Hinding-hindi, sagot ni Alejandro, habang hinahalikan ng noo ng asawa at hinahaplos ang magulo nitong buhok.
Ano ang ginawa nila sa iyo? Sabihin mo sa akin ang lahat. Sa gitna ng kadiliman, ibinuhos ni Lucia ang 5 taong pait. Ikinuwento niya kung paano siya ginutom ni Rodrigo, kung paano nito hinarang ang bawat sulat at pera ni Alejandro. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang huling sandali ng ina ni Alejandro. Si Nanay, Alejandro, namatay siyang tinatawag ang pangalan mo, pagkukwento ni Lucia habang gumaralgal ang boses. May sakit siya noon, kailangan namin ng doktor. Pero ang sabi ni Rodrigo, wala na raw tayong pera. Ipinagkait niya ang gamot kay nanay habang siya ay naglalasing sa labas, kasama si Rosa. Namatay si nanay sa bisig ko, Alejandro, sa loob ng bodegang ito. Ang galit na nararamdaman ni Alejandro ay tila isang bulkang handang sumabog. Ang bawat salita ni Lucia ay tila isang latay sa kanyang likuran. Ngunit sa gitna ng puot, alam niyang kailangan nilang maging matatag. Kailangan nating magpatuloy sa pagpapanggap, Lucia, sabi ni Alejandro habang pinupunasan ang mga luha sa mukha ng asawa. Kailangang isipin ni Rodrigo na naniniwala ako sa kanya. Iipunin natin ang lahat ng ebidensya. Kukunin natin ang hustisya para sa iyo, para kay nanay, at para sa lahat ng nawala sa atin. Tumango si Lucia. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa pag-asa na matagal na niyang kinalimutan. Sa gabing iyon, sa gitna ng madilim at mabahong bodega, muling nabuo ang isang pangakong mas matibay pa sa anumang dambana. Nang mapansin ni Alejandro na unti-unti nang nagbabago ang kulay ng langit sa labas, hudyat ng nalalapit na umaga, dahan-dahan siyang kumawala sa yakap ni Lucia. Babalik ako, mahal ko. Magtiis ka lang ng kaunti pa. Maingat na lumabas si Alejandro at muling isinara ang kandado. Ngunit bago pa siya makalayo, narinig niya ang tunog ng tsinelas na naglalakad sa semento ng veranda. Ang pintuan ng pangunahing bahay ay bumukas at ang liwanag mula sa loob ay tumama sa damuhan. Lilitaw na si Rosa, may hawak na susi at isang mangkok ng pagkaing tila basura. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang tumitingin sa direksyon ng bodega. Mabilis na sumiksik si Alejandro sa likuran ng malaking tangke ng tubig. Ang kanyang likod ay idinikit niya sa malamig na semento habang pinipigilan ang bawat paghinga. Narinig niya ang malulutong na hakbang ni Rosa patungo sa pintuan ng bodega. Kasunod ang tunog ng pag-ikot ng susi at ang nakakangilong langit-ngit ng bisagra ng pinto. Hoy, baliw! Heto ang pagkain mo. Huwag mong ikalat kundi lalo kitang gugutumin. Ang boses ni Rosa ay puno ng pandidiri. Narinig ni Alejandro ang tunog ng plastik na platong inilapag ng marahas sa sahig. Marahil ay tumapon ang laman nito bago muling isinara ang pinto at muling naging tahimik ang paligid. Nang makasiguro na wala na si Rosa, mabilis na lumabas si Alejandro mula sa kanyang pinagtataguan at pumasok sa bahay sa pamamagitan ng bintana ng kusina. Ilang minuto lang ang lumipas, isang malakas na busina ng truck ang umalingaw-ngaw mula sa harap ng kanilang tarangkahan. Delivery balikbayan box para kay Alejandro Vega, sigaw ng driver mula sa labas. Parang mga langgam na nakakita ng asukal na mabilis na lumabas sina Rodrigo at Rosa. Ang malaking kahon na ipinadala ni Alejandro noong nakaraang buwan, ang bunga ng kanyang huling 5 buwang pagtitipid at pag-overtime sa Dubai, ay maingat na ibinaba ng mga kargador. Ang tunog ng pagbagsak ng mabigat na kahon sa sahig ng kanilang veranda ay tila isang hudyat para sa simula ng isang piyesta ng kasakiman. Wow! Ang laki nito, mahal ko! Bulalas ni Rosa, ang kanyang mga mata ay nagniningning habang hinahawakan ang makapal na packing tape na bumabalot sa kahon. Kuya, halika rito. Nandito na ang mga pasalubong mo. Tawag ni Rodrigo, bagaman hindi na niya hinintay na makalapit si Alejandro bago kumuha ng kutsilyo at mabilis na hiniwa ang balot ng kahon. Tumayo si Alejandro sa gilid. Pinapanood ang bawat galaw ng dalawa. Nakita niya kung paano hinablot ni Rosa ang isang mamahaling branded na bag na balot pa ng plastic. Isang regalong pinag-ipunan ni Alejandro para sa anibersaryo nila ni Lucia. Para sana kay Lucia ang bag na yan. Mahinahong sabi ni Alejandro, pilit na pinapanatili ang kanyang papel bilang isang inosenteng kapatid. Naku kuya, sagot ni Rodrigo habang binubuksan ang isang bote ng mamahaling pabango at isinasabog ito sa hangin. Sa lagay ni Lucia ngayon, kahit basahan lang ang ibigay mo roon, hindi na niya alam ang pagkakaiba. Mas mabuti pang kay Rosa na lang ito para hindi masayang. Gagamitin lang naman yon ni Lucia para ihian o paglaruan sa putikan.
Nagpatuloy ang dalawa sa paghalughog. Ang mga delata, mga tsokolate, mga bagong damit, at mga sapatos na para sana sa kanyang asawa ay isa-isang kinuha ni Rodrigo at Rosa na tila ba sila ang nagpakahirap para doon. Si Rosa ay agad na nagsukat ng isang kulay asul na lacy nightgown, isang damit na binili ni Alejandro dahil alam niyang paborito ni Lucia ang kulay na iyon. Bagay ba sa akin, mahal ko? Tanong ni Rosa kay Rodrigo habang humaharap sa salamin. Hindi man lang iniisip ang tunay na may-ari ng damit na iyon. Sa gitna ng kanilang pagsasaya, lumabas si Lucia mula sa bodega sa utos ni Rodrigo upang maglinis ng bakuran. Nakita ni Alejandro ang kanyang asawa na dumaan, nakayuko, at tila walang pakialam sa paligid. Tingnan mo nga naman ang swerte mo, baliw. Pangungutya ni Rosa habang iwinawagayway ang isang bar ng imported na tsokolate sa harap ng mukha ni Lucia. May pasalubong ang asawa mo pero dahil sira ang ulo mo, ako na ang kakain para sa iyo. Hindi sumagot si Lucia. Patuloy lang siya sa pagwawalis ng mga tuyong dahon. Ngunit nang makitang may isang maliit na balat ng candy na nahulog mula sa kahon patungo sa lupa, mabilis itong dinampot ni Lucia at isinilid sa kanyang bulsa. Iyon lang ang tanging bagay mula sa balikbayan box na nahawakan niya. Isang pirasong plastik na amoy tsokolate at amoy ng pagmamahal ng kanyang asawa. Habang abala ang dalawa sa paghahati ng mga gamit, kinuha ni Alejandro ang kanyang cellphone. Patago niyang itinapat ang camera sa kanila. Kinukunan ng video ang bawat salita ng pagnanakaw at bawat insultong ibinabato nila kay Lucia. Ang kanyang puso ay kumakaba, ngunit ang kanyang kamay ay nananatiling matatag. Biglang tumigil si Rosa sa paghalughog. Mula sa pinakailalim ng kahon, may nakuha siyang isang maliit na metal na kahon na may padlock. Ano ito, kuya? Bakit nakalock? Mga lumang tools lang iyan mula sa construction site. Mabilis na sagot ni Alejandro. Bagaman ang totoo ay doon nakatago ang mga orihinal na resibo ng lahat ng perang ipinadala niya sa loob ng 5 taon. Hinarap ni Rodrigo si Alejandro, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Kuya, kanina ko pa napapansin. Bakit parang lagi kang may kinakalikot sa cellphone mo? May kinukunan ka ba ng larawan? Ang boses ni Rodrigo ay puno ng hinala, at ang katahimikan ay biglang bumalot sa veranda habang dahan-dahang lumalapit ang kanyang kapatid patungo sa kanya. Tumawa ng pilit si Alejandro, isang tawang puno ng pagkakailang habang pilit na pinatitigas ang kanyang mga kamay upang hindi mabitawan ang cellphone. Naku, Rodrigo, itong gadget na ito, pasensya ka na, hindi ko pa rin talaga makuha kung paano gamitin ang flashlight nito. Kanina ko pa pinipindot-pindot kung ano-ano ang lumalabas. Akala ko tuloy ay nasira ko na ang mamahaling bagay na ito na binili ko sa Dubai. Ipinakita ni Alejandro ang screen ng cellphone na noon ay nakabukas sa isang simpleng laro ng baraha. Tiningnan ito ni Rodrigo nang may pag-aalinlangan bago tuluyang humalakhak ng malakas habang tinatapik ang balikat ng kanyang kuya. Iyan ang hirap sa iyo, kuya. Masyado kang nagpapakapagod sa trabaho kaya hindi mo na alam ang takbo ng teknolohiya. Pangungutya ni Rodrigo. Huwag kang mag-alala, tuturuan kita. Pagkatapos nating maasikaso ang mga ari-arian mo. Nang makahanap ng pagkakataon, nagdahilan si Alejandro na nais niyang maglakad-lakad sa kagubatan upang sariwain ang mga alaala. Ang totoo, mabilis siyang nagtungo sa dulo ng baryo, kung saan ang mga puno ay naglalakihan at ang sikat ng araw ay halos hindi na tumatagos sa kapal ng mga dahon. Doon, sa isang maliit na kubong gawa sa kawayan at nipa, nakatira si Lolo Tasio. Narinig ni Alejandro ang tunog ng pagwawalis ng mga tuyong dahon bago pa niya makita ang matanda. Si Lolo Tasio ay bulag, ngunit ang kanyang pandinig ay kasing talas ng isang agila. Alejandro, ikaw ba iyan, iho? Tanong ng matanda. Ang boses ay paus ngunit puno ng katiyakan. Opo, Lolo Tasio, sagot ni Alejandro habang mabilis na lumalapit upang magmano sa matanda. Pumasok sila sa loob ng kubo. Mula sa ilalim ng isang lumang banig, may kinuha si Lolo Tasio, isang kuwadernong may takip na balat, luma na at medyo basa sa gilid. Ito ang ipinapatago sa akin ni Lucia. Sabi niya, kung may mangyari man sa kanya, ito lang ang magiging boses niya. Binuksan ni Alejandro ang kwaderno. Ang bawat pahina ay puno ng sulat kamay ni Lucia. Tinitigan niya ang mga petsa at ang mga halaga. Bawat sentimong ipinadala niya ay nakatala doon.
kasama ang mga halagang ninakaw ni Rodrigo. May mga kalakip pa na mga punit na papel mula sa basurahan, mga resibo ng luho ni na Rodrigo at Rosa na hindi na itago ng maayos. Ngunit nang marating ni Alejandro ang gitnang bahagi ng kwaderno, ang kanyang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Binasa niya ang huling mga sandali ng kanyang ina. Alejandro, simula ni Lolo Tasio, ang kanyang boses ay nanginginig sa lungkot. Noong gabing mamatay ang nanay mo, malakas ang ulan. Narinig ko ang pagsusumamo ni Lucia sa labas ng bahay niyo. Nakaluhod siya sa harap ni Rodrigo, humihingi ng pamasada para madala ang nanay mo sa ospital. Pero si Rodrigo, kasama si Rosa, nagtatawanan lang sila habang nag-iinuman. Sinabi ni Rodrigo na hayaan na lang daw mamatay ang matanda dahil dagdag lang sa gastos. Naramdaman ni Alejandro ang isang matinding hapdi sa kanyang puso. Na tila ba may 1,000 kutsilyo ang sabay-sabay na tumarak doon. Anong nangyari pagkatapos, Lolo? Binuhat ni Lucia ang nanay mo mag-isa patungo sa bodega. Doon, sa gitna ng dilim at lamig, pumanaw ang nanay mo habang hinahaplos ang mukha ni Lucia. Ang huling salitang binanggit niya ay ang pangalan mo, Alejandro. Humihingi siya ng patawad dahil hindi na niya nahintay ang pagbabalik mo. Napahagulgol si Alejandro. Niyakap niya ang kwaderno sa kanyang dibdib. Ang bawat himaymay ng kanyang puso ay nanginginig sa tindi ng pait at pagsisisi. Ang bawat barya na ipinadala niya ay naging mitya ng kamatayan ng kanyang ina at ang paghihirap ng kanyang asawa. Ang kanyang utang na loob sa kapatid ay naging isang malaking kasinungalingan. Hustisya, Lolo. Kailangan ko ng hustisya, bulong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno na ng isang malamig at nakakatakot na determinasyon. Mag-ingat ka, iho. May plano ang kapatid mo sa darating na fiesta. Gagamitin niya ang huling pera mo para manalo sa eleksyon sa baryo, babala ni Lolo Tasio. Mabilis na bumalik si Alejandro sa kanilang bahay. Bitbit ang aklat ng katotohanan na itinago niya sa loob ng kanyang damit. Ngunit nang makarating siya sa bakuran, narinig niya ang ingay ng mga gamit na ibinabalibag mula sa loob ng bodega. Narinig niya ang galit na boses ni Rodrigo na umaalingaw-ngaw. Nasaan ang notebook na iyon? Alam kong itinago mo yun dito, baliw na babae. Sabihin mo sa akin kung nasaan, kundi gigibain ko ang bodegang ito. Nakita ni Alejandro si Lucia na kinakaladkad palabas ni Rodrigo. Ang buhok nito ay sabog-sabog at ang mukha ay puno ng takot. Ang lihim na iniingatan nila ay nasa panganib na matuklasan. Ang bawat himaymay ng laman ni Alejandro ay nagnanais na sumugod at pagsasapukin ng kanyang kapatid nang makita niya ang malupit na pagkaladkad nito kay Lucia. Ang mga daliri ni Rodrigo ay mahigpit na nakabaon sa buhok ng asawa, pilit itong pinapatayo habang ang tuhod ni Lucia ay bumabaon sa matatalas na bato ng bakuran. Ngunit bago pa man makagawa ng pagkakamali, naalala ni Alejandro ang kwadernong nakatago sa loob ng kanyang suot na polo. Ang bigat nito sa kanyang dibdib ay tila isang paalala na ang katotohanan ay mas matalas na sandata kaysa sa kamao. Rodrigo, anong nangyayari dito? Bakit mo ginaganyan ang asawa ko? Sigaw ni Alejandro habang tumatakbo patungo sa kanila. Pilit na pinatitunog ang kanyang boses na puno ng pagkalito at takot. Mabilis na binitiwan ni Rodrigo si Lucia, na agad namang bumagsak sa lupa. Ang tunog ng pagtama ng kanyang balat sa tuyong lupa ay tila isang hapdi sa pandinig ni Alejandro. Hingal na hingal si Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kuya, itong asawa mo may itinatagong kwaderno, sabi ni Rosa. Nakita niya raw itong may sinusulat at itinatago sa ilalim ng higaan niya. Isang aklat na puno ng mga paninira sa atin. Ako, may nakita? Wala akong nakitang kwaderno. Biglang sigaw ni Lucia. Ngunit ang boses niya ay hindi normal. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang gumanap ng isang papel na hinaluan ng pait at talino. Nagsimula siyang tumawa ng malakas. Isang tawang nakakakilabot na umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Mabilis na dumampot si Lucia ng isang dakok ng dumi ng manok mula sa lupa at biglang lumapit kay Rodrigo. Mga uod, nakikita ko ang mga uod sa ulo nyo. Heto, pakainin natin ang mga uod. Sigaw ni Lucia bago niya buong lakas na ipahid ang maruming dumi sa mukha at mamahaling polo ni Rodrigo. Pesteng babae ka, nakakadiri ka. Sigaw ni Rodrigo habang pilit na iniiwas ang kanyang mukha. Ngunit huli na. Ang mabahong amoy at dumi ay kumalat na sa kanyang kasuotan. Hindi tumigil si Lucia. Binalingan niya si Rosa na noon ay nakatayo sa gilid at nakanganga sa gulat.
Ikaw naman, ang ganda ng kwintas mo, gawa ba iyan sa dugo? Halika rito, lilinisin ko ang mukha mo. Kumaripas ang takbo si Rosa patungo sa loob ng bahay dahil sa takot na madumihan din ang kanyang balat. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Alejandro ang isang mabilis na sulyap mula kay Lucia. Isang sulyap na puno ng katinuan at babala. Naunawaan niya agad, ginagamit ni Lucia ang kanyang kabaliwan bilang isang proteksyon, isang paraan, upang ilayo ang hinala ni Rodrigo sa totoong kwaderno. Tingnan mo, Rodrigo. Mahinahong sabi ni Alejandro, habang kunwaring tinutulungan ang kapatid na punasan ang dumi sa polo nito. Paano makakapagsulat ng kahit ano ang isang taong ganyan ang kalagayan? Baka nagkakamali lang si Rosa. Ang isip ng baliw ay puno ng kung ano-anong imahinasyon. Baka ang nakita ni Rosa ay kung anong basura lang. Napatingin si Rodrigo sa kanyang kapatid. Pagkatapos ay kay Lucia, na ngayon ay nakaupo sa lupa at nakikipag-usap sa isang batong hawak niya. Ang galit ni Rodrigo ay napalitan ng matinding pandidiri. Siguro nga, tama ka kuya. Masyado lang akong naniwala sa sinabi ni Rosa. Pero hindi na ito maaari. Humarap si Rodrigo kay Alejandro. Ang kanyang boses ay naging malamig at puno ng pinal na desisyon. Kuya, bukas na bukas din pagkatapos ng celebration sa fiesta, kakausapin ko ang mga kakilala ko sa Kapitolyo. Ipapasok na natin si Lucia sa mental hospital. Doon hindi na niya tayo magagambala at hindi na niya madudumihan ang pangalan natin. Yan ang pinakamabuting paraan para sa ating lahat. Ang salitang mental hospital ay tumarak sa puso ni Alejandro na parang isang malamig na bakal. Alam niyang kapag napasok doon si Lucia, tuluyan na itong mawawala sa kanyang piling at mas madali na para kay Rodrigo na gawin ang anumang nais nito sa kanilang ari-arian. Pero Rodrigo, pilit na protesta ni Alejandro, wala nang pero-pero kuya, desidido na ako, para na rin ito sa ikabubuti mo. Magpahinga ka na dahil bukas ang malaking araw natin sa fiesta. Kailangan mong magmukhang kagalang-galang sa harap ng mga tao. Tumalikod si Rodrigo at pumasok sa bahay. Iniiwan si Alejandro at Lucia sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang bawat tibok ng orasan sa kanyang isipan ay tila isang paalala na mabilis na nauubos ang kanilang oras. Sa susunod na umaga, ang buong baryo ay tila isang malaking pugad ng mga pukyutan na abala sa paghahanda para sa fiesta. Ang ingay ng mga martilyo na pumapako sa mga kawayan para sa entablado sa plaza at ang tawanan ng mga kababaihang nagluluto ng malalaking kawan ng pagkain ay umabot hanggang sa bakuran ng mga Vega. Ngunit sa loob ng bahay, ang atmosfera ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng ulan. Inilapag ni Rodrigo ang isang asul na folder sa harap ni Alejandro habang sila ay nag-aalmusal. Ang malakas na tunog ng folder sa ibabaw ng lamesang kahoy ay nagpalingon kay Alejandro. Pirmahan mo na ito kuya. Mabilis na sabi ni Rodrigo habang humihigop ng mainit na kape. Ito ang mga dokumento para sa paglipat kay Lucia sa Kapitolyo. Kinausap ko na ang direktor ng pasilidad doon. Bukas na buwas pagkatapos ng misa, may susundong ambulansya para sa kanya. Kailangan mo na lang lagdaan ito bilang kanyang asawa at guardian. Tinitigan ni Alejandro ang papel. Hindi ito basta dokumento ng ospital. Sa ilalim ng mga maliliit na letra, nakita niya ang salitang bilihan ng lupa at waiver of rights. Isang mapanganib na bitag. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig, ngunit pilit niyang pinakalma ang kanyang sarili. Mainit pa ang kape mo, Rodrigo, mahinahong sabi ni Alejandro. Hayaan mo munang tapusin natin ang pagkain. Ngayon na kuya, marami pa akong gagawin sa plaza. Ako ang magbibigay ng pambungad na pananalita para sa fiesta bukas. Pagmamayabang ni Rodrigo. Sa isang mabilis na pagkilos na tila isang aksidente, naitabig ni Alejandro ang kanyang sariling baso ng kumukulong kape. Ang maitim at mainit na likido ay mabilis na kumalat sa ibabaw ng lamesa. Binabasa ang mga papel sa loob ng folder. Ang tunog ng pagtapon ng likido at ang usok na lumabas mula sa nabasang papel ay nagpasinghap kay Rodrigo. Anak ng, kuya, ano ba ang ginagawa mo? Sigaw ni Rodrigo habang mabilis na itinatayo ang folder, ngunit huli na. Ang tinta ay kumalat na, at ang papel ay naging malambot at punit-punit. Pasensya ka na, Rodrigo. Ang clumsy ko talaga, parang laging nanginginig ang mga kamay ko simula nang bumalik ako. Siguro ay dahil sa pagod. Pagdadahilan ni Alejandro habang nagkukunwaring nagpupunas ng lamesa. Huwag kang mag-alala, bukas na bukas din pagkatapos ng fiesta. Kukuha tayo ng bagong kopya.
Hindi naman tatakas si Lucia sa loob ng bodegang iyon, di ba? Padabog na umalis si Rodrigo kasama si Rosa. Naiinis dahil sa naantala nitong plano. Nang masiguro ni Alejandro na malayo na sila, mabilis siyang nagtungo sa bodega. Hindi niya hahayaang ang huling gabi ni Lucia sa lugar na ito ay puno ng takot. Nang sumapit ang gabi, sa ilalim ng ingay ng mga paputok na sinusubukan sa plaza, dahan-dahang inilabas ni Alejandro si Lucia. Isang maingat na paglalakad sa madilim na pilapil patungo sa sapa na malayo sa paningin ng mga tao. Ang tunog ng agos ng tubig ay lumilikha ng isang banayad na himig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Doon sa tabi ng malalaking bato, pinaupo ni Alejandro si Lucia. Kumuha siya ng isang maliit na lalagyan ng gugo at mabangong sabon na itinago niya mula sa kanyang gamit. Hayaan mong gawin ko ito sa iyo, mahal ko, bulong ni Alejandro. Dahan-dahan niyang binuhusan ng tubig ang buhok ni Lucia. Ang bawat haplos niya ay puno ng pagsusumamo at pagmamahal. Naramdaman niya ang mga buhol sa buhok ng asawa, ang mga bakas ng 5 taong pagpapabaya. Sa bawat pagtanggal niya ng dumi, tila ba tinatanggal din niya ang bawat hapdi ng nakaraan. Napapikit si Lucia. Ang pakiramdam ng malinis na tubig at ang magagaan na daliri ni Alejandro sa kanyang anit ay nagbigay sa kanya ng kapayapaang matagal na niyang kinalimutan. Sa sandaling iyon, hindi siya ang baliw ng baryo, kundi ang reyna ng buhay ni Alejandro. Pangako, Lucia, bukas matatapos na ang lahat ng ito, sabi ni Alejandro, habang maingat na pinapatuyo ang buhok ng asawa gamit ang isang malinis na tela. Hinalikan niya ang noo ni Lucia, isang halik na tumagal ng ilang segundo, na tila doon niya ibinubuhos ang lahat ng kanyang lakas. Ikaw naman ang tatawa bukas. Ikaw naman ang titingalain nila. Natatakot ako, Alejandro. Pabulong na sagot ni Lucia. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Paano kung magtagumpay sila? Hinding-hindi ko hahayaang mangyari iyon. Handa na ang lahat. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa akin sa huling pagkakataon. Dinala ni Alejandro si Lucia pabalik sa bodega bago pa bumalik ang mga kalaban. Ngunit sa loob ng bahay, sa kusina na tanging isang maliit na gasera lang ang nagbibigay ng liwanag, nakatayo si Rosa. May hawak itong isang maliit na bote ng puting likido, isang gamot na pampatulog na kasing tapang ng lason. Siguraduhin mong hindi siya magigising hanggang bukas ng hapon, Rodrigo. Narinig ni Alejandro ang bulong ni Rosa. Kailangang magmukha siyang bangag at walang malay kapag dumating ang mga tao mula sa Kapitolyo. Ayaw nating gumawa siya ng eksena sa harap ng mga bisita mo sa fiesta. Ibinuhos ni Rosa ang likido sa isang mangkok ng sabaw na nakalaan para kay Lucia. Ang tunog ng pagtulo ng likido sa sabaw ay tila bawat segundo ng bombang malapit ng sumabog. Nguwang ingay, mga tambol, at ang masayang tunog ng trumpeta mula sa papalapit na banda ay tila isang malakas na hiyaw na gumigising sa buong baryo. Ang mga banderitas na makukulay ay sumasayaw sa ihip ng hangin, tila nakikisali sa saya ng fiesta. Ngunit sa loob ng bakuran ng mga Vega, ang bawat decoration ay tila mga palamuting nakasabit sa isang libingan. Suot ang kanyang pinakamagarang barong Tagalog na binili pa niya, gamit ang perang ninakaw, mula sa padala ni Alejandro, nakatayo si Rodrigo sa gitna ng veranda. Ang kanyang mukha ay puno ng pagyayabang habang binabati ang mga opisyal ng baryo na dumadaan. Sa tabi niya, si Rosa ay parang isang reyna na nakasuot ng kumikinang na alahas. Ang bawat galaw niya ay tila isang pagpapakitang yaman na hindi naman sa kanya. Halika na, mahal ko. Kailangan nang mapakain ang reyna ng bodega bago tayo magpunta sa plaza. Pangungutya ni Rosa habang dala ang mangkok ng sabaw na hinaluan niya ng gamot pampatulog. Sinundan sila ni Alejandro mula sa malayo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ang bawat tunog ng kanyang hakbang sa tuyong damo ay tila babala ng isang darating na unos. Nakita niya ang paglapit ni Rosa sa pinto ng bodega. Nang buksan ito, ang liwanag ng umaga ay tumama sa mukha ni Lucia, na noon ay nakaupo sa sahig, tahimik at tila walang malay sa panganib. Ubusin mo ito, Lucia, para naman maging mahimbing ang tulog mo habang nagsasaya kami, nakangiting sabi ni Rosa. Inabot ni Rosa ang mangkok. Ngunit bago pa man ito mahawakan ni Lucia, mabilis na lumapit si Alejandro at sadyang natisod sa isang nakausling ugat ng puno. Ang kanyang katawan ay bumangga ng malakas kay Rosa. Ang tunog ng pagbagsak ng mangkok sa semento
at ang pagtalsik ng mainit na sabaw sa mamahaling damit ni Rosa ay narinig ng lahat ng mga kapitbahay na noon ay nanonood. Ay, pasensya ka na Rosa, nadulas ako! Sigaw ni Alejandro, bagaman ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin sa natapon na likido. Pesteng lalaki ka! Tingnan mo ang ginawa mo sa damit ko! Ang mahal nito! Hiyaw ni Rosa, ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog na bumasag sa katinuan ng umaga. Nawala ang kanyang balatkayo bilang isang mabuting tao. Sa harap ng maraming tao, sinipa niya ang platong plastik ni Lucia at dinuraan ang asawa ni Alejandro. Baliw, isa kang pabigat na aso. Dapat sa iyo ay mabulok na sa kalsada. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay tumatawa, ang ilan ay umiiling, dala ng 5 taong paniniwala sa mga kwento ni Rodrigo na si Lucia ay isang bayolenteng baliw. Tingnan niyo ang asawa ng dakilang OFW. Sigaw ng isang kapitbahay na hinaluan ng tawa. Mas mabaho pa sa baboy. Naramdaman ni Alejandro ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Ang bawat pangungutya ng mga tao ay tila mga latay sa kanyang sariling dangal. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nakita niya si Lucia. Tumayo ang kanyang asawa ng tuwid. Kahit madumi ang suot at gulo-gulo ang buhok, ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Nakatingin ng diretso sa kanya. Isang golden moment na tila ba sinasabi nito na handa na siyang lumaban kasama niya. Sapat na ito, bulong ni Alejandro sa sarili. Sa plaza, ang entablado ay handa na. Ang mga tao ay nagtitipon-tipon upang pakinggan ang talumpati ng mga kandidato, kabilang na si Rodrigo. Umakyat si Rodrigo sa entablado, hawak ang mikropono ng may labis na kumpiyansa. Mga kababayan, alam niyo kung gaano ko kamahal ang baryong ito. Kahit ang sarili kong pamilya, kahit ang baliw kong hipag, ay pinagtitiyagaan ko dahil sa aking mabuting puso. Hindi na natapos ni Rodrigo ang kanyang pangungusap. Sa gitna ng pagkamangha ng lahat, dahan-dahang umakyat si Alejandro sa entablado. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang sa kahoy na sahig ng entablado ay umalingaw-ngaw sa buong plaza. Inabot niya ang kamay upang kunin ang mikropono mula kay Rodrigo. Ang katahimikan ay biglang bumalot sa libu-libong tao. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip habang ang lahat ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Rodrigo, mukhang may nakalimutan kang banggitin sa kanila. Sabi ni Alejandro, ang kanyang boses ay naging malalim at puno ng kapangyarihan sa pamamagitan ng mga speaker. Hinarap ni Alejandro ang mga tao. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa karamihan hanggang sa makita niya si Lucia na dinala rin doon ng ilang tauhan ni Rodrigo para maging display ng kanyang kunwari ay pagpapakumbaba. Mga kababayan, gusto ko lang magpasalamat sa aking kapatid, simula ni Alejandro. Ang bawat tao sa plaza ay nagpigil ng hininga. Ang kaba sa dibdib ni Rodrigo ay nagsimulang lumaki habang nakikita ang malamig na ngiti sa mga labi ng kanyang kuya. Salamat! Salamat sa pagpapakita sa akin kung paano maging isang tunay na hayop sa harap ng maraming tao. Ang boses ni Alejandro ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng plaza, kasing lamig ng hangin nanggagaling sa kailaliman ng isang libingan. Ang tawa ni Rodrigo ay biglang naging isang pilit na ngisi. Ano ba ang sinasabi mo, kuya? Baka dahil sa pagod mo sa ibang bansa ay nalilito ka na. Bumaba ka na rito, hayaan mong ang mga totoong leader ang magsalita. Ngunit hindi kumilos si Alejandro. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagbigay ng isang hudyat patungo sa booth ng mga technician sa likuran ng plaza. Sa isang iglap, ang malaking puting tela sa likod ng entablado na dapat ay magpapakita ng video ng kampanya ni Rodrigo ay biglang nagliwanag. Ang tunog ng mga kable na isinasaksak at ang static ng screen ay narinig ng lahat bago ito tuluyang luminaw. Ang unang lumitaw ay ang mga pahina mula sa Aklat ng Katotohanan. Ang kwaderno ni Lucia. Malinaw na nakita ng libu-libong tao ang bawat resibo, bawat sulat kamay na nagtatala ng mga petsa ng pagpapadala ni Alejandro at ang mga halagang ninakaw ni Rodrigo. Narinig ang sama-samang pagsinghap ng mga tao, isang tunog na tila hanging humahampas sa mga dahon ng niyog. Fake yan, inimbento lang yan ng baliw na babaeng yan. Sigaw ni Rodrigo, ang kanyang boses ay pumiyok sa takot, habang ang pawis ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang noo, binabasa ang kanyang mamahaling barong Tagalog. Ngunit hindi tumigil doon ang pagpaparusa. Ang mga dambuhalang speaker sa paligid ng plaza ay nagbuga ng isang audio recording. Iyon ang boses ni Rodrigo at Rosa mula sa veranda,
mula sa tiyong 4. Malinaw na maririnig ang kanilang pagtawa habang pinaghahati-hatian ang mga gamit ni Lucia at ang pag-amin ni Rodrigo na utuwin niya ang kanyang kuya hanggang sa huling sentimo nito. Ang katahimikan sa plaza ay naging nakakangilo. Ang mga bida-bida at mga tsismosa sa baryo na dati ay pinagtatawanan si Lucia ay dahan-dahang nag-iwas ng tingin. Ang kanilang mga mukha ay namumula sa tindi ng hiya o matinding kahihiyan. Ito ba ang taong gusto ninyong maging leader? Tanong ni Alejandro, ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Ang taong nagkait ng gamot sa sarili niyang ina? Ang taong kinulong ang aking asawa sa isang mabahong bodega habang siya ay nagpapasasa sa aking pinaghirapan? Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang lalaki ang inakay ni Lolo Tasio patungo sa harap ng entablado. Iyon ay ang matandang botikaryo ng baryo. Sa harap ng mikropono, sa pamamagitan ng kanyang paos na boses, sinabi niya ang katotohanan, na may pera si Rodrigo noong gabing mamatay ang ina ni Alejandro, ngunit ginamit niya ito upang bumili ng mamahaling alak kaysa sa gamot na hinihingi ni Lucia. Hayop ka, Rodrigo! Sigaw ng isang boses mula sa karamihan na mabilis na sinundan ng iba pang mga hiyaw ng galit. Ang mga tao na dati ay humahanga sa kanya ay nagsimulang magbato ng mga plastik na baso at kung ano-anong basura patungo sa entablado. Nakita ni Rosa na wala na silang takas. Sinubukan niyang bumaba at magtago sa karamihan, ngunit hinarangan siya ng mga kababaihan ng baryo, ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri. Nang maramdaman ni Rodrigo na gumuho na ang kanyang mundo, ang kanyang katinuan ay tuluyan ng naglaho. Wala na ang kagalang-galang na kandidato, ang natira na lamang ay isang sulok na daga na handang kumagat. Mabilis niyang kinapa ang kanyang likuran at inilabas ang isang kalawanging baril na paltik. Isang lihim na sandata na itinago niya para sa mga ganitong pagkakataon. Tumigil kayo! Walang lalapit! Gising ni Rodrigo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik at nanginginig ang kanyang buong katawan. Itinutok niya ang baril, hindi kay Alejandro, kundi kay Lucia, na noon ay nakatayo sa gilid ng entablado. Ang tunog ng pag-angat ng martilyo ng baril ay narinig ni Alejandro, isang tuyo at nakamamatay na tunog na tila nagpapatigil sa tibok ng kanyang puso. Kung mamatay ako, isasama ko ang baliw na yan. Sa impyerno na tayo magtuloy, Lucia! Sigaw ni Rodrigo habang ang kanyang daliri ay nagsisimulang humigpit sa gatilyo. Ang nakabibinging dagundong ng pagputok ng baril ay yumanig sa buong plaza. Isang tunog na tila bumasag sa mismong langit at nagpatigil sa pintig ng puso ng bawat taong naroon. Sa isang kisap mata, bago pa man dapo ang nakamamatay na tingga sa marupok na katawan ni Lucia, isang mabilis na anino ang humarang. Naramdaman ni Alejandro ang isang matinding hapdi sa kanyang bahabahagi, isang pakiramdam na tila may nagbabagang bakal na humiwa sa kanyang balat at laman. Hindi siya nag-atubili. Ginamit niya ang kanyang buong katawan bilang isang kalasag. Niyakap ng mahigpit si Lucia at itinumba ito sa sahig ng entablado upang ilayo sa linyang tinatahak ng panganib. Alejandro! Ang tili ni Lucia ay puno ng pait at takot. Isang tunog na mas masakit pa sa sugat na tinamo ni Alejandro. Ang kaguluhan ay mabilis na kumalat sa plaza. Ang mga tao ay nagtakbuhan, ang tunog ng mga upuang natutumba at ang mga sigaw ng pangamba ay humalo sa ingay ng hanging nagdadala ng amoy ng pulbura. Ngunit sa gitna ng entablado, ang oras ay tila bumagal. Si Rodrigo, na nanginginig ang mga kamay at tila nawala na sa sariling katinuan, ay muling nagtangkang itutok ang baril. Ngunit bago pa niya muling madiin ang gatilyo, isang lalaking kanina pa nakatunghay sa gilid, ang estrangherong tinawagan ni Alejandro na isa palang operatiba ng kapulisan, ay mabilis na sumugod. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan ni Rodrigo sa kahoy na sahig at ang kalansing ng posas na komandado sa kanyang mga kamay ay naging hudyat ng pagtatapos ng kanyang kaharian ng kasinungalingan. Bitawan niyo ako! Akin ang perang iyan! Akin ang lahat ng ito! Ang hiyaw ni Rodrigo ay puno ng desperasyon, ngunit ang mga tao ay wala nang ibinigay kundi ang mga tingin ng matinding pagkamuhi. Sa kabilang dako, sinubukan ni Rosa na tumakas dala ang kanyang bag na puno ng mga alahas na ninakaw mula sa balikbayan box. Ngunit ang mga kababaihan ng baryo, ang mga dating naniniwala sa kanyang mga kwento, ay hindi na nagpaloko. Hinarangan nila ang kanyang daan. Narinig ang tunog ng pagkapunit ng tela
habang pinagkakaguluhan nila si Rosa. Kinukuha ang bawat piraso ng alahas na hindi naman sa kanya hanggang sa maiwan itong nakaluhod sa putikan. Umiiyak at humihingi ng awa na hindi niya kailanman ibinigay kay Lucia. Dahan-dahang napaupo si Alejandro sa sahig. Ang kanyang kaliwang kamay ay nakahawak sa kanyang balikat, kung saan unt-unting kumakalat ang pulang mantsa sa kanyang puting barong Tagalog. Ang init ng likidong lumalabas sa kanyang sugat ay nanunuot sa tela, ngunit ang tanging iniintindi niya ay ang asawang nasa kanyang bisig. "Liligtas ka na, mahal ko, wala nang sasakit sa'yo," pabulong na sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay mahina na, ngunit puno ng katiyakan. Hinawakan ni Lucia ang mukha ni Alejandro. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng dumi ay nanginginig sa pag-aalala. Ang golden moment na ito ay tila isang banal na sandali sa gitna ng kaguluhan. Isang asawang lalaki na handang mamatay para sa kanyang reyna, at isang asawang babae na sa wakas ay nakahanap na ng kanyang tagapagtanggol. "Huwag kang pipikit, Alejandro. Parang awa mo na, huwag mo akong iwan." Ang mga luha ni Lucia ay pumatak sa pisngi ni Alejandro, humahalo sa pawis at alikabok ng labanan. Narinig mula sa malayo ang papalapit na tunog ng sirena ng ambulansya at ng mga sasakyan ng pulis. Ang asul at pulang ilaw ay nagsimulang tumama sa mga puno at kabahayan, nagbibigay ng isang nakakalitong liwanag sa madilim na gabi ng baryo. Unti-unting nagdilim ang paningin ni Alejandro. Ang huli niyang natandaan ay ang mahigpit na pagkakahawak ni Lucia sa kanyang kamay at ang malungkot na tunog ng sirena na tila ba isang huling awit para sa isang bayaning nag-alay ng lahat. Ang amoy ng gamot at malinis na alcohol ay dahan-dahang gumising sa diwa ni Alejandro. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang mahinang kirot sa bahagi ng kanyang bahabahagi, isang paalala ng tinggang muntik ng kumitil sa kanyang buhay. Ang tanging naririnig sa silid ay ang regular na tunog ng makinang nagbabantay sa kanyang paghinga at ang banayad na paghampas ng kurtina sa bintana dahil sa ihip ng hangin. Naramdaman niya ang isang mainit at malambot na kamay na nakahawak sa kanyang kanang palad. Pagdilat ng kanyang mga mata, ang mukha ni Lucia ang bumungad sa kanya. Hindi na ito ang babaeng madungis at gulo-gulo ang buhok. Maayos na ang kanyang suot, malinis ang mukha at ang kanyang mga mata, bagaman pagod, ay puno ng katinuan at labis na pagmamahal. "Gising ka na, Alejandro. Salamat sa Diyos," pabulong na sabi ni Lucia, habang ang mga luha ng kagalakan ay muling namuo sa kanyang mga mata. Hindi pa man nakakapagsalita si Alejandro, bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang opisyal ng pulisya. Ayon sa ulat, si Rodrigo ay nasa ilalim na ng kustodya at nahaharap sa patong-patong na kaso, tangkang pagpatay, pagnanakaw at seryosong pang-aabuso. Ngunit ang opisyal ay may dalang mensahe na nagpainit sa dugo ni Alejandro. Si Rodrigo ay nagmamakaawa, ginagamit ang konsepto ng utang na loob at ang pagiging magkadugo upang mapatawad at maurong ang mga kaso. Makalipas ang 2 araw, nang makayanan na ni Alejandro ang tumayo, nagpa siyang harapin ang kanyang kapatid sa huling pagkakataon. Kasama si Lucia, nagtungo sila sa maliit at madilim na selda ng munisipyo. Ang amoy ng kalawang at pawis ay nanunuot sa paligid. Doon sa likod ng mga rehas na bakal, nakita nila ang isang Rodrigo na basag ang boses at gusot ang anyo. "Kuya, patawarin mo ako, nagdilim lang ang paningin ko, kuya!" Sigaw ni Rodrigo habang pilit na inaabot ang mga kamay ni Alejandro sa pagitan ng mga rehas. "Magkadugo tayo, Alejandro. Isipin mo si nanay. Hindi niya gustong makita tayong ganito. Parang awa mo na, iurong mo ang kaso. Gagawin ko ang lahat, ibabalik ko ang lahat." Tinitigan ni Alejandro ang kanyang kapatid ng matagal. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na pait at panghihinayang. "Binanggit mo ang pangalan ni Nanay Rodrigo, ang nanay na hinayaan mong mamatay sa dilim dahil mas mahalaga sa iyo ang alak kaysa sa kanyang buhay? Ang utang na loob na sinasabi mo ay matagal mo nang binayaran ng kataksilan." Ang boses ni Alejandro ay hindi nanginginig. Ito ay kasing matigas ng bato. "Pinatawad na kita bilang kapatid ko upang mapalaya ang puso ko sa galit, Rodrigo. Pero ang kasalanan mo sa batas at ang pinsalang ginawa mo sa asawa ko ay may katapat na kabayaran. Hindi ko maaaring ipagpalit ang hustisya para sa isang maling akala ng pagmamahal sa pamilya. Diyan ka nararapat upang pag-isipan ang bawat luha ni Lucia na iyong naging katuwaan."
Humakbang si Lucia patungo sa harap ng selda. Mula sa kanyang daladalang maliit na supot, inilabas niya ang lumang duster na punit-punit. Ang damit na suot niya noong siya ay kinulong sa bodega. Binitiwan niya ito sa harap ni Rodrigo. Ang tunog ng tela na bumagsak sa sahig ay tila isang pinal na hatol. Ito ang ibinigay mo sa akin noong kailangan ko ng tulong mo, Rodrigo. Ngayon, ibinabalik ko na sa iyo ang lahat ng sakit. Hindi na ako ang babaeng maaari mong tapakan. Tumalikod ang mag-asawa, iniwan ang mga pagsusumamo at hagulgol ni Rodrigo na umalingaw-ngaw sa malamig na pader ng kulungan. Sa labas, ang sikat ng araw ay tila isang pagbati ng bagong simula. Ngunit sa pagbabalik nila sa ospital para sa huling check-up ni Alejandro, ang maaliwalas na mukha ng kanilang doktor ay biglang napalitan ng seryosong ekspresyon. May hawak itong puting papel, ang mga resulta ng pagsusuri sa katawan ni Lucia matapos ang 5 taong malnutrisyon at trauma. Mr. Vega, tungkol sa asawa niyo, kailangan nating pag-usapan ang natuklasan namin sa kanyang huling test. Ang tibok ng puso ni Alejandro ay muling bumilis, ang kaba ay muling gumapang sa kanyang dibdib habang nakatingin sa nag-aalalang mukha ni Lucia. Humawak ng mahigpit si Alejandro sa sandalan ng upuan. Ramdam ang panginginig ng kanyang mga daliri habang naghihintay sa susunod na sasabihin ng doktor. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng maliit na silid na iyon ay tila isang bigat na dumadagan sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Lucia na noon ay nakayuko at mahigpit na pinaglalaroan ang laylayan ng kanyang malinis na blusa. Mr. Vega, huwag kayong masyadong mabahala, simula ng doktor. At sa pagkakataong ito ay sumilay ang isang banayad ng ngiti sa kanyang mga labi. Ang resulta ng pagsusuri ay nagpapakita na bagaman labis na nanghina ang katawan ni Lucia dahil sa kakulangan sa pagkain at matinding stress, ang kanyang kalooban ay nananatiling matatag. Ang nakita naming kakaibang senyales sa kanyang matres ay hindi isang sakit, kundi isang himala. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, may kakayahan pa rin siyang magkaanak muli, basta't dumaan siya sa tamang gamutan at sapat na pahinga. Isang malakas na buntong hininga ng pasasalamat ang kumawala mula sa bibig ni Alejandro. Tila ba may isang dambuhalang tinik na nabunot sa kanyang puso. Niyakap niya si Lucia ng mahigpit. Ibinabaon ang kanyang mukha sa balikat ng asawa habang ang mga luha ng kagalakan ay muling dumadaloy. Hindi ito ang iyak ng pait, kundi ang iyak ng isang bagong pag-asa. Pagkalabas ng ospital, ang unang ginawa ni Alejandro pagdating sa kanilang bahay ay kumuha ng isang malaking maso. Ang tunog ng bawat palo ni Alejandro sa mga bulok na kahoy ng bodega ay tila bawat paggiba sa madilim na nakaraan ni Lucia. Ang bawat pagkapunit ng mga tabla at ang pagbagsak ng mga hinarang na kahoy sa bintana ay naglilikha ng alikabok na tinatangay ng hangin, tila ba nililinis ang bakuran mula sa alaala ng kalupitan ni Rodrigo. Dito, Lucia, dito natin itatanim ang mga paborito mong rosas, sabi ni Alejandro habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Sa mismong kinatatayuan ng bodega, isang maliit na hardin ang sinimulang itayo ni Alejandro. Ang amoy ng basang lupa at ang bango ng mga bagong tanim na halaman ang pumalit sa amoy ng amag at dumi. Hindi rin nila kinalimutan si Lolo Tasio. Sinundo sila ni Alejandro sa kanyang munting kubo at dinala sa kanilang tahanan. Ang matanda ay binigyan nila ng isang maayos na silid, kung saan ang bawat umaga niya ay puno ng init ng pagmamahal at masarap na pagkain. Ang tunog ng tawa ni Lolo Tasio, habang nakikinig sa mga kwento ni Lucia, ay naging musika sa loob ng bahay na dati ay puno ng pighati. Nagpasya si Alejandro na hindi na muling babalik sa Dubai. Ang tunay na kayamanan ko ay nandito na, Lucia. Hindi ko na kailangang lumayo para lang bigyan ka ng buhay. Ang sapat na kinikita natin sa maliit nating tindahan sa tapat ng bahay ay higit pa sa anumang ginto sa disyerto dahil kasama kita sa bawat hapunan. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang nagiging kulay kahel at sumisilip sa pagitan ng mga dahon ng mangga, naupo ang mag-asawa sa kanilang veranda. Dahan-dahang isinandal ni Lucia ang kanyang ulo sa balikat ni Alejandro, ang pakiramdam ng mainit na balat ng kanyang asawa at ang banayad na paghampas ng kanyang hininga sa kanyang leeg ay nagbigay kay Lucia ng isang kumpirmasyon na ang bangungot ay tapos na. Salamat, Alejandro. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin, pabulong na sabi ni Lucia, habang pinagmamasdan ang kanyang mga kamay na ngayon ay muli nang nagiging malusog.
Kinuha ni Alejandro ang isang kutsara mula sa maliit na mangkok ng lugaw na niluto niya para kay Lucia. Maingat niyang inihipan ng mainit na sabaw bago ito dahan-dahang inilapit sa labi ng asawa. Ako ang dapat magpasalamat, Lucia, dahil tinuruan mo akong makakita muli sa gitna ng kadiliman. 1 taon at kalahati ang mabilis na lumipas. Sa gitna ng katahimikan ng isang madaling araw, isang bagong tunog ang umaling-awngaw mula sa loob ng kanilang silid. Ang matinis at malinis na iyak ng isang sanggol ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang iyak na nagdadala ng pangalan ng bukas. Isang iyak na nagpapatunay na ang bawat sugat, gaano man kalalim, ay may kakayahang maghilom sa tamang panahon at tamang pagmamahal. Ang hapon ay dahan-dahang nagbibigay ng kulay gintong liwanag sa buong bakuran ng mga Vega. Ang amoy ng mga rosas na kulay pula at puti ay humahalimuyak sa hangin, nagmumula sa hardin na dati ay kinalalagyan ng madilim at malamig na bodega. Wala na ang amoy ng amag at alikabok. Ang tanging nananatili ay ang samyo ng bagong sibol na pag-asa. Nakaupo si Alejandro sa tumba-tumba sa veranda. Pinagmamasdan ang kanyang asawang si Lucia na noon ay maingat na nagdidilig ng mga halaman. Ang bawat kilos ni Lucia ay puno ng grasya at katiwasayan. Sa kanyang tabi, ang kanilang maliit na anak na babae na pinangalanan nilang Maribel bilang pag-alaala sa ina ni Alejandro, ay masayang hinahabol ang isang makulay na paru-paro. Ang tunog ng hagikik ng bata ay tila isang banal na musika na nagpapalimot sa bawat hapdi ng nakaraan. Sa kabilang dako ng veranda, nakaupo si Lolo Tasyo, habang ninanamnam ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Ang matanda ay bahagi na ng bawat almusal at hapunan nila, isang simbolo ng katapatan na nanatili sa gitna ng kataksilan. Kung tatanungin kung natutunan na ba nilang magpatawad, ang sagot ay matatagpuan sa katahimikan ng kanilang mga mata. Pinatawad na ni Alejandro at Lucia ang mga taong nanakit sa kanila. Hindi dahil karapat-dapat ang mga ito sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat silang mag-asawa sa kapayapaan ng kalooban. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot. Ito ay ang pagpili na huwag nang hayaan ang galit na magdikta sa kanilang bukas. Si Rodrigo ay patuloy na nagbabayad ng kanyang kasalanan sa loob ng malamig na rehas, habang si Rosa naman ay nabubuhay sa ilalim ng bigat ng kahihiyan at kahirapan sa ibang bayan. Hindi na sila bahagi ng mundo ng mga Vega. Ang kapayapaang tinatamasa nila ngayon ay hindi lamang ang kawalan ng gulo, kundi ang presensya ng isa't isa. Wala na ang mga anino ng gabi na nagpapabangungot kay Lucia. Ang bawat gabi ay kasing himbing ng tulog ng kanilang anak, dahil alam niyang sa kanyang paggising, ang bisig ni Alejandro ay mananatiling nakayakap sa kanya. Hindi na kailangang lumayo ni Alejandro upang patunayan ang kanyang pagmamahal. Ang kanyang pagtira at pag-aalaga sa bawat maliit na bagay ay sapat na. Ang mahalagang aral na iniwan ng kanilang kwento para sa bawat asawa, bawat OFW, at bawat pamilyang Pilipino ay simple ngunit napakalalim. Ang tunay na yaman ng isang tahanan ay hindi nasusukat sa kapal ng perang ipinapadala bawat buwan o sa ganda ng mga gamit na galing sa ibang bansa. Ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa init ng pagtanggap, sa lakas ng tiwala na hindi matitibag ng anumang distansya, at sa katotohanang ang pagmamahal ay ang pagiging narito. Sa hirap man o sa ginhawa, sa harap ng madilim na bodega man o sa gitna ng isang mabangong hardin, ang kwento ni Alejandro at Lucia ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng bawat tila walang katapusang ulan, palaging may bahagharing naghihintay. Na ang hustisya, gaano man ito katagal dumating, ay palaging nakakahanap ng daan patungo sa mga pusong marunong maghintay at magmahal ng tapat. Dahan-dahang lumapit si Lucia kay Alejandro at hinawakan ang kanyang kamay. Nagtagpo ang kanilang mga paningin, isang sulyap na naglalaman ng libu-libong salita ng pasasalamat at pangako. Sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit, sa gitna ng kanilang munting paraiso, alam nilang sa wakas ay narating na nila ang kanilang tunay na tahanan.